Okay, medyo madilim na. At syempre, nilinis na rin ni Freeman ang aking panggilid. Ang tawag dito? CVT. CVT cleaning tayo. Yan. So, ano na, maluwag na yung slider ko. Kaya kailangan palitan na ni Boss Freeman. So ito, ano to? Stock o anong pang ano to? Pang click. Pang click ano? 125? So pitch siya para sa Entorq 125 no slider. Lamborghini brand. Hindi nakakasira ng backplate tsaka pulley yan kasi lumuluwag yan. Okay. So yun. Medyo madilim na. So yun no. Nilalagyan ng pampadulas para walang sabit. Ano muna natin ginawa, boss? FI cleaning, FI. throttle body cleaning, RPM tuning, reset ng ECU, tsaka valve clearance. So yun. All in one na to. Pero after nito, meron pa tayong gagawin. Ano pang gagawin natin? Magneto cleaning, knuckle bearing, fuel filter, Di ba? At papalit ng tsaka throttle cable. di ba? Pati yung preno pala, ginawa natin. Okay, di ba? All in one na yan. One stop shop yan si Boss Freeman. Sa mga gusto magpagawa ng kanilang Entorq 125, syempre. Ayan, The best yan. yung Lamborghini siya. Sa masabi ko lang, talagang matutuwa ka sa mga quality ng gawa niyan. At, syempre, pulido. Yan ang nagustuhan ko kay Freeman. Di ba? May alog-alog pang ganun, no? Naglag, walang sabit. Alright. Nailit din ako sa manibela, pero limited lang Let's yung check. ano ko. Walang alog. Ayan. So, pang click 125 yung ginamit niyang slider, no? Yung brand, Lamborghini, baka naman. Ano yung Lamborghini? Yung brand niya. Ah, Baka naman, Lamborghini. Yan, so pag magbabalik tayo ng panggilid, unahin yung pulley kabit at higpitan para hindi masira ang kanyang spline. so yun daw. Tip from Hindi siya kagaya ng Freeman ibang Denso. scooter. Ang ibang scooter kasi kahit alin mauna pwede. Pero itong sa Entorq hindi. Dahil pag inuna mo yung torque drive at di mo na salpak maayos yung belt, hindi nakalapat, maaring gumilid tong, ito yung para sa kick. Siyempre pag gumilid yan, magkakaproblema sa spline. Kaya ang iba nababasagan ng backplate. ayun. Nababasagan ng backplate pag hindi lapat. So kailangan inuuna tong ikabit para hindi ito nababasag. Ako, knowledge power na naman tayo dyan kay Freeman. At syempre, yung pagbaril. Kailangan may bilang yan. From low to high. Okay. Hindi siya yung binabaril lang ng binabaril palang gigigilan ng ganun. So, di ba? Hindi bara-barang tumirada yan. Talagang tiradang, ano yan, boss? Nasa manual o knowledge or experience? Stock knowledge. Stock knowledge po. Yan. Pwede, kaya nito mag-assemble ng Entorq eh. Ano? Yan. So, sunod natin kakabit, torque drive. Garasahan muna natin. Okay. Ang kanyang mga spline. Para tumakbo to ng 200. 200. Lopet. 200. Okay na yan. Yun, ito. Bigyan ko lang kayo ng idea pag ibinabalik to. So ito, pag, Ano yan? yung lock dito sa may spline. So ito, pag ibinabalik to, hindi pwedeng gantong tuyo. Kasi dito napupunit yung mga o-ring. Or yung, ito, yung pinaka oil seal niya dito. Oil seal niya. Kailangan lagyan mo siyang grasa para dumulas. Pag tama sa o-ring, dudulas lang. Para hindi siya napupunit. Kaya yung iba, pag kinalas na to, punit na yung ano. So dapat lagyan muna ng grasa. Grasa. Okay. Pero padulasin muna natin yan para smooth. Dapat talaga lagi madulas bago ipasok, no? At saka ang diskarte dito sa torque drive, itong spline hindi yan nililiguan ng grasa para hindi pumupuslit na pupunta sa bell. Kaya yung iba madalas magpapalit ng pinaka o-ring niya kasi akala nila sira na. Yung pala napadami yung grasa, pumupuslit na pupunta sa bell, nagda-dragging. Okay. So akala may leak, parang gano'n. Tatapon talaga yan, syempre high temp yan eh. Pag natunaw yan, nagiging parang langis yan. Liquid. Ayan o, diba? Smooth. Tapos gaganto-gantin mo siya para bumaba ang kanyang grasa sa loob bago mo siya ibalik lahat. Ayan na. May gusto pa ba kayong itanong? Sinabi na lahat. Okay. Next, center spring.
So ano naman ang medyo maisi-share mo about center spring? So ang gamit ko na kampante na kasi ako sa 800 lang. Yung iba kasi nag-upgrade ng 1,000. Correct. Yung sa'yo 1,000 ba? Yung center spring ko lang, pero ang clutch spring ko is stock. Stock Stock ng NMAX 800. 800. Kasi So, napansin, our brand. marami nagtatanong, lakas ba sa gasolina? So, napansin ko nung gumamit ako ng 1,000 na center spring ba yan? Clutch spring. O clutch spring, medyo naging magastos siya sa gasolina. Totoo Okay. ba yun? Hindi. So, ganito ang paliwanag dyan. Sa center spring, okay lang magtigas ka. Sa clutch spring, pag tinigasan mo na halimbawa, nag 1,000 RPM ka na clutch spring. So, magkakaroon siya ng delay sa arangkada kasi kailangan mo munang ma-reach yung 1,000 RPM bago iba to yung lining sa bell bago lumapat. So, ang tendency nun, naglalabas ka ng gasolina. Correct. Yung. Kaya tumatakaw sa gas. Pangalawa, kung dati nagta-top speed ka ng 100, bababa yan. Asahan mo yan. Kasi ang clutch spring, hindi yan basta-basta sinasalpak lang ng sinasalpak. Kailangan dyan ng proper tuning. Yung. Magkakasama yan. Pati bola. Yeah. Yung mga spring na yan. Kaya siya nagkakaroon ng limit kasi sa arangkada pa lang, naka 1,000 RPM ka na, wala ka nang idudulo. Okay, so yun. No? So, mga nagtatanong, no, yung gumamit na 1,000, yung sa clutch spring na 1,000 RPM. So, tendency talaga, magko-consume ka ng additional na konsumo ng gasolina. Yun lang. Kaya ako, nag-stick ako sa 800. Yun, siyempre, pagtanong sa bola, so depende, kanya-kanya yan. Ang gamit ko, 15 grams. Lahat yan maganda. So, kailangan mo lang talaga ituno ng tama yan. Hindi yan basta sinasalpak lang na sinasalpak. Pag mapanood yung sa video, oy, 1,000 RPM, maganda. Oy, 1,500, maganda. Oy, 1,200, maganda. So, kailangan mo siyang ituno. Yun. Kung gusto mong, kasi sa totoo lang, yung mga panggilid na yan, kahit mga racing type pa yan, halos 2% lang ang nadadagdag na power niyan. Pero kung gusto talaga magpalakas ng motor, mag-bore up kayo. Yung, which is, ang tendency naman, Tatakaw sa gasolina. yung, Ngayon, sabihin kung gusto- kasi, Kung gusto nyo ng high CC, mag-high CC oh, kayo. Di ba? ang alam ko kasi, basta gusto mo ng magandang performance, nag-upgrade ka, expect mo na yung konsumo ng gasolina. Correct. Diba? Walang malakas na motor na matipid sa gas, walang ganun. Yun ang tamang paliwanag doon. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, marami nag-PPM, matipid ba or magastos? Depende po yan sa pag ano nyo ng motor nyo, kung anong gusto nyo setup. So kung gusto nyo ng matipid sa gasolina, mag-stick kayo sa stock ng Ntorq 125. Then kung gusto nyo mag-upgrade, kung meron kayong budget, upgrade kayo. Asahan nyo rin yung konsumo sa gasolina ay madadagdagan. Kaalaman mula kay Stanley Freeman at from Motolex. Alright, tama ba yun, boss? Tama yun. Alright. Okay, ano na next? So ito ibabalikan natin yung kanyang drive pace. So ang tamang pagkabit niyan ganito. Siyempre kailangan mo nang palapatin yung belt yan. Pag lumapat yan, yan. Pipigayin mo sa gitna. O di nakaangat. Ba't kailangan pigain? Para lumapat tong drive pace, yung spline. Ayan o, di ba? Lapat. Hindi mo bibitawan yan hanggat hindi mo naiigpitan. Yan, lapat. Para hindi ka mabasagan ng drive pace. Yan, ilalapat mo muna yan. Ganyan lang siya magbalik. Laging uunahin to. Sa Ntorq, ganito. Pero sa ibang scooter, kahit alin mauna, pwede. Sa Ntorq kasi kailangan kasi ganito. Ayan. So lapat yan. Saka mo siya babarilin. Yan, diba to naka-high? Yan. Naka-high. Ilo-low natin. Sasagadin muna natin yung low hanggat hindi na siya umikot. Yan, sagad na yung low. Saka natin yan. Tapos, pipitikin lang natin yan. Okay na. Ganun lang magigpit. Hindi yan panggigigilan ng pagbaril at masisira yan.